Akala niya simpleng shoe shiner lang ang nasa kalsada. Pero nang tumingin ang bata sa kanya, tumigil ang mundo ng lalaki dahil ang batang nagpapakintab ng sapatos ay ang anak niyang nahiwalay sa kanya. Habang naglalakad ang mag-asawang sina Marco at Elaine sa kalsada, biglang napahinto si Elaine. "Hon, may nagpapakintab ng sapatos dito. Baka gusto mong magpa-shine," sabi niya. Lumapit sila, hindi nila alam, sa isang iglap, magbabago ang buong buhay nila. "Miss, magkano pa shine?" tanong ni Marco. 50 piso lang po, sir. Ipapakintab ko po ng mabuti, sagot ng batang babae. Pero nang itinaas ng dalaga ang mukha niya, napako sila sa kinatatayuan nila. "Katrina?" bulalas ni Marco. Nanlaki ang mata ng bata. "Tay?" Bago pa sila makapagsalita, may batang lalaki namang dumating, may dalang delivery bags. "Ate, madami bang customers ngayon?" Nabigla si Marco. "Patrick?" Naguluhan si Elaine. "Sino sila?" Nanlulumo si Marco. "Elaine, sila ang mga anak ko sa dati kong asawa." Napatingin siya sa mga bata, parang nagdurugo ang puso. "Katrina, Patrick, bakit kayo nagtatrabaho? Hindi ba dapat nag-aaral kayo?" Tahimik na iniabot ni Katrina ang papel. "Tay, pasado kami sa college entrance exam. Yan po ang certificate." Bakit kayo nagtatrabaho para sa tuition? Nagpapadala ako buwan-buwan." Dahan-dahang yumuko si Katrina. "Tay, ginamit po ni Lola ang pera nyo. Binili ng bahay para kay Tito." Sumingit si Patrick. "Hindi po kami makakapag-aral kung hindi kami magtrabaho." Nanikip ang kamao ni Marco. "Ang mama nyo, nasaan?" Nanginig ang boses ni Katrina. "Iniwan po kami, nag-asawa ng iba, at ibinenta ang bahay namin. Wala na po kaming matirhan. Bakit hindi kayo tumawag?" "Tay, may bago ka ng pamilya." Tumigil ang mundo ni Marco. Ilang taon niya silang hinanap, at ngayon, heto sila, naghihirap sa lansangan. "Magkano pang kailangan niyo?" 30 to 40,000 po, sagot ni Patrick. Tumingin siya kay Elaine. "Hon, pwede ko ba silang bigyan?" Hindi sumagot si Elaine. Sa halip, lumayo siya. Pinanawan ng kulay ang mukha ni Marco. Kinuha niya ang pera sa wallet. "Anak, eto muna. Kung kulang, tutulungan ko pa kayo." Tumingala si Patrick. "Tay, pwede ba kaming tumira sa'yo?" Nag-alangan si Marco. "May bago akong pamilya. Buntis ang tita Elaine nyo. Pero, maghahanap ako ng matitirhan nyo." "Tay, bulong ni Katrina. Pinalayas na rin po kami ni Lola." Napapikit si Marco. Sige, sumama na kayo sa akin." Pero hindi gumalaw ang mga bata. "Tay, bakit po yung ibang magulang ipinaglalaban ang pamilya nila? Pero kami po, wala." At doon, tuluyang nabasag ang puso ni Marco. Habang umiiyak ang mga bata, tumabi si Elaine sa gilid at tumawag. "Secretary, i-withdraw mo ang